Welcome to News 5 Everywhere. Makakusap natin sa linya ng telepono si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Good morning, Mayor. Hi, good morning, Paolo, at sa mga nanonood sa atin ngayon sa TV5. Opo, kauupo lamang ninyo sa inyong bagong termino at ito ay sinalubong kayo ng mga problema agad, no? Ganyan din ng first term eh. Oo. Pag-usapan natin itong sinasabing kakasuhan kayo ng libel dahil di umano'y sinasabi ninyo na mayroong grupo na binabayaran kapalit ng proteksyon para sa mga informal settlers. Ito yung 1,000 pesos daw kada pamilya. Sa impormasyon na nakarating ninyo, gaano kalawak ang racket na ito sa Quezon City? Nako, hindi lang po sa Quezon City, baka sa buong Pilipinas po yan. Kaya medyo emboldened po yung iba. Kaya nga naaawa tayo doon sa mga tunay na benepisyaryo ng pabahay ng pampansang pamahalaan. So, sana naman wag nilang pagsamantalahan yung mga talaga nangangailangan ng tulong. Yun lang naman yung atin. Pero paano nila nabibigyan ng proteksyon di umano itong mga pamilya kapag nagbayad sila ng 1,000 pesos? Di yung mga ganitong klaseng kaguluhan, di ba? Simple mo yan, meron ng pabahay yan. Ito yung project, national project yan, PPP project yan ng NHA at saka ng Ayala. Tapos, ang kanilang objective dyan, ang prinsipyo dyan, kung ano man yung proceeds every year na malilikom ng NHA, itong tatayo ng pabahay sa mga nangangailangan. Isipin mo yan, out of 10,000 families na nakatira dyan noong araw, 8,000 na yung pumayag at nakalipat na ron. At wala ko kaming dinimolish na kahit na isa, voluntary po lahat yung mga yon. So, ibig sabihin yan, tapos itong naiwan na 2,000, yung 500 po niyan, nagpo-propose ng people's proposal. So sige, pahig ko kami. Naglilipat daw sila sa San Jose del Monte, Bulacan. Malayo rin yun. Pero lilipat din sila. Pero yun naman yung kanilang yun ang kanilang proposal. So okay kami. Yung balance na 1,500, ito na ho yung mga nagpapahupa, ito na ho yung, alam nyo, so malamang sila yung nagpopondo ng, may mga truck pa ng mga soft drinks. Ibig sabihin, sa Udhalo, sa Linalo, pagka ikaw ay pinakikinabangan mo na economically, yung lupang kinatitirikan ng bahay mo na hindi iyo, teka muna, you're no longer beneficiary of a socialized housing project ng national at local government. Dito nakikita natin na malamang baka yung pa yung mga nagpopondo ng kaguluhan dyan. And at the end of the day, itong ginagawa nilang protection ay very temporary, no? I mean, walang guarantee ito. Because, kung mag-decide na ang gobyerno, ang lokal na pamahalaan, pati kasama yung mga PNP na demolition crew, na i-demolish na yung bahaging yan sa Agham Road, wala talaga sila magagawa. Exactly. Tapos, ang isa pang information na nakuha namin is that wala nga ho kaming dinidemolish simula 3 years ago. Walang dinidemolish dyan eh. Papasok lang yung team kapag yung empty na yung bahay. Tapos siyempre, alisin namin yung structure, hindi po ba? Yes. Pero ito, voluntary ho. Natunugan ng mga nagrarally na yan o yung mga nanggulo na yan na marami na ulit mag-volunteer today and the succeeding days. So yung 1,500 baka maging 1,000 na lang, tapos maging 800. Wala na silang poprotektahan dyan. So what are they for pa? Ano pang use nila dyan, di ba? So yun yung worry nila. Yung mga kapatid nating yung kanilang organization. Yes. Yung kapatid natin mga militante, sinasabi nga nila na ay didemanda kayo ng libel, no? Dahil nga dito sa paratang ninyo na may grupong binabayaran nga. So anong pong reaksyon nila dito? Wala namang problema sa akin yung Paolo. That is their right, karapatan nila. That's their legal right. No? What I'm saying is that these are all information that I gathered and I'm just nilalabas ko lang yung isang side ng ganitong klaseng kaguluhan. Di ba? And itutuloy po ba ang demolition o ang pag-relocate ng mga ito matatapos po ba yan within this year sa tingin ninyo? Kasi Paolo, dahil nga ito 3 years ago pa, ang Ayala ay nakapagtayo na ng bahay para sa kanilang relocation site. Yes. Dahil lang bilang nga ng pamilya dyan ay 10,000, ang naitayong bahay ngayon doon ay 10,000. So meron ngayon nakatiwangwang na 2,000 bahay doon. So walang naman, talagang dedicated for them. So pag sinasabi kanina, yung interview, kaibigan ko rin yan, yung presidente, national president ng Anak Bayan. Yes. Walang matinong relocation. Ayun na nga, 2,000 bahay naghihintay para sa kanila. Bakit hindi nila pasukin yun? Yun, 200 pesos per month lang yun for 25 years. Eto,
malamang to, wala nga silang binabayad, pero nakatap yung kanilang kuryente, tayo nagbabayad nito. Dahil naka-jumper sila. Mamaya pag nagkasunog, ilang beses na nagkasunog dyan? Siguro mga, nung ako'y vice mayor, siguro mga 7 beses na. O tapos tutulong ang city government sa kanila, bibigyan sila ng sustenance for about a month. Tapos, ngayon, masusunog na naman sila. I mean, this is already a disaster area pagka ganyan ang nangyayari, di ba? So, ano pa ba ang hinahanap nila sa pamahalaan? Napakabait na nga ng pamahalaan ng Lungsod Quezon at saka ng national government. Tapos, malinaw naman na danger zone na ito. Yes. Diba? Na ito ay meron silang relocation site. Na itong project na to ay para sa kinabukasan din ng mga susunod pang mga informal settlers na gustong bagyan ng bahay ng ating Pangulo o ng pambansang pamahalaan sa pamagitan ng PPP project with Ayala and MHA. So ano ba ang mali dito sa proyekto na ito? So, para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano yung pinaka-long-term win-win situation na nakikita natin dito? Well, ang process talaga kasi, Paolo, is wala naman talagang mangyayaring demolition. Laging voluntary yan. Yes. Laging voluntary yan. Again, 3 years earlier, up to this present time, ang dinemolish lang dyan ay yung mga structure na walang laman. Tapos nagvo-volunteer po sila. So, tapos ngayon may process yan. Yung Quezon City Housing Board, bago magkaroon ng movement ng demolition dyan, meron mo ng social preparation ulit na ang Quezon City Government ang nag-lead. So pag kinausap na natin yung sector ulit, yan, bago sila na naman. O eto, ganito, may bahay kayo, naghihintay lang. O sige, lipat na kami. Magpo-convince ngayon ng grupo na yun na, o sige, sino yung mag-volunteer? Pag kami nag-volunteer na, tsaka kami magbibigay ng ang local housing board, ang Quezon City Housing Board ng COC or Certificate of Compliance, na nag-comply sa process, sa procedure ng lahat na tinatakda ng batas. And then after that, yun, tsaka naman na ililipat na yung mga nag-volunteer, tapos kapag meron ng nabakanting mga structure, papasok na si city government or perhaps yung Ayala or NHA to demolish that structure na wala ng laman. Ganun yung process dyan eh. So, kaya panoorin mo yung police, sinasabi, hindi nga natin alam kung bakit. Wala naman naka-schedule demolition. Nandito lang kami para iurong yung mga barikada nila dahil nakaka-hamper sila ng traffic. Oo. Kahapon nga, na-traffic nga kami. Doon kami dumadaan usually, Mayor. Tapos nagulat kami na may mga halang doon bigla. No? Pero ito, ano po yung balak natin para ma-crackdown natin itong mga iba't ibang mga tinatawag nating professional squatter? Ang national government naman, especially dun sa HUDC, o sa mga housing agencies, talaga naman they're going after them. Marami na nakasuhan na mga professional squatters, na mga syndicates na nagsasabi na, kami may-ari na lupa na to, ganito, ganyan. Na wala naman silang basihan. So, matagal nang ginagawa yan. Nasa udhalo rin yan. And then number 2, ngayon, DILG, because of what happened yesterday, talagang seryoso na rin silang tignan at tugunan itong problema ng professional squatters, no? At saka yung mga sindikato rito. Kasi earlier, parang magaan-gaan lang yung treatment ng DILG, pero ngayon nakita nila na kailangan talagang ilikas yung mga tao sa danger zone. Yes. At nakita nila na marami ring may hawak na sindikato sa loob ng danger zone areas, katulad ng Ilog. Aba, teka muna, bakit nagmamatigas ito? Sige, tignan natin. Sa udhalo naman, napakalinaw kapag ikaw ay nasa danger zone. Wantonly, automatically, basta humanely at merong i-relocate ka dahil delikado nga yung buhay ng pamilya at lalo na yung vulnerable sector, yung mga senior citizen, yung ating pong kabataan, yung mga solo parent na buntis, yung kababaihan. Yan ang mga concerns ng Quezon City Government at ng national government. Huli na lang, Mayor, no? Ano pong panawagan ninyo sa mga residente na nakatira dyan sa may Agham Road? At una, sana ay, samantalahin na nila itong pagkakataon na ito na meron talaga silang pabahay. Yung 8,000 pamilya na lumipat, hindi naman sila nagre-reklamo eh. Kung meron mga kakulangan, ina-address naman yan ng NHA. So, ito naman, kung malayo sila sa trabaho, ay 200 pesos per month. Nakakapagtonggit sa bingo nga sila di ba? Oo. So, ito yung mga bagay na, ito na yung opportunity para sa kanila, na hindi na sila nangangamba, nagigipain sila dahil hindi naman sila may-ari ng lupa. Ito, bahay na nila to. Ito, lupa na nila to. Ito yung magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. So, sana po samantalahin nila ng itong programa na to dahil ito ay para sa kinabukasan nila. Alright. Maraming salamat sa oras, Herbert Bautista, Mayor
ng Quezon City. God bless po. God bless you. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.